Mid-Sayap Tourism Division naghanda ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng turismo. Tuna Festival 2024, masayang nagtapos kahit nakaranas ng pag-ulan. At mga rekiritos para sa fuel subsidy program para sa mga driver na pasa na ng LGU Takurong sa DILG. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Mabuhay Takurong Festival! Marina Piano, Takurong! Batayon sa Pagumpo! Ay, 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 ay! Takurong Festival! Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Setyembre 6, taong 2024. Mid-Sayap Tourism Division naghanda na ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng turismo. Narito ang ulat. Bilang pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Mid-Sayap sa pagdiriwang ng buwan ng turismo ngayong Setyembre, ang Mid-Sayap Tourism Division ay naghanda ng iba't ibang mga aktibidad na naaayon sa temang Tourism and Peace, Bridging Cultures, Building Understanding. Hinihikayat ni Mayor Rolly Sacdala ng bawat Midsayapeño na lumahok sa Facebook Reels Competition at Midsayap Sine Saya Documentary Film Festival na may layuning ipagmalaki at ipakita ang natatanging ganda, kultura at kasaysayan ng bayan ng Midsayap. Tampok din ang Basic Life Support Training kung saan hinihikayat ang mga tourism stakeholders na makilahok upang matutunan ang mahahalagang kasanayan sa pagtugon sa mga emerhensya. Bahagi ito ng advokasya ng LGU Midsayap na tiyaking handa at ligtas ang bawat isa, lalo na sa mga lugar na madalas puntahan ng mga turista. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Soxergen Headliners. Tuna Festival 2024, masayang nagtapos kahit nakaranas ng pag-ulan. Narito ang ulat. Sa pamumuno ni General Santos City Mayor Loreri Geronimo Pacquiao, ang 25th Tuna Festival ay nagtapos sa isang masigla na seremonya ng pagsasara kahapon, 5 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Pioneer Avenue. Sa kabila ng pag-ulan, ang mga kasiyahan ay minarkahan ng masigasig na pakikilahok at isang taos-pusong pagdiriwang na mayamang pamana ng kultura ng lungsod at malalim na koneksyon sa karagatan. Nagsimula ang closing ceremony sa isang mass dance competition kung saan tampok ang iba't ibang barangay at grupo mula sa lungsod ng General Santos at mga karatig lalawigan. Ang masiglang pagtatanghal ay ipinakita ng pagkakaisa ng komunidad at ang kahalagahan ng pagdiriwang bilang pagdiriwang ng lokal na kultura. Pinuri ni Joey John Concepcion, ang direktor ng pagdiriwang, ang kaganapan ngayong taon bilang isang tunay na pagpapakita ng diwa ng kultura at pakikipagkaibigan ng lungsod. Upang kumatawan kay People's Champ Manny Pacquiao, binasa ni Miss Joanna Grace Banting Lapore ang isang mensahe kung saan ipinahayag ng People's Champ ang kanyang paghanga sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Partikular na ang mga pagsulong nito sa industriya ng tuna. Muli niyang pinatibay ang kanyang malakas na suporta para sa parehong lokal na industriya ng tuna at sa pandaigdigang promosyon ng lungsod ng General Santos. Umakyat din sa entablado si Senator Amy Marcos na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. Pinuri niya ang masisipag na mangingisda, porter at mga tindero na siyang gulugod ng Tuna Festival.
Nangako siya ng patuloy na suporta para sa lokal na pamahalaan at sa mga inisyatiba nito. Si Ginoong Samuel A. Kamag-Anakan, Provincial Director ng DILG Sarangani Province, ay nagbasa ng mensahe mula kay Kalihim Benhur Abalos na pinupuri ang lokal na pamahalaan sa pagsisikap nitong itampok ang industriya ng tuna bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ni Honorable Virginia Lido, tagapangulo ng Committee on Tourism, Culture and Arts, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa maayos na pagpapatupad at maligaya na kapaligiran ng Tuna Festival ngayong taon. Pinuri niya ang kaganapan para sa tuloy-tuloy na pagtakbo at itinampok na makulay at pagdiriwang na diwa nito. Nagbigay pugay din si Lido sa mga kampiyon na nakakuha ng reputasyon sa General Santos City bilang home of the champions. Bukod pa rito, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa matagumpay na pagsasagawa ng sugbahan sa dalan na kaganapan na sa kabila ng ulan ay isang matunog na tagumpay. Sa kanyang keynote address, si Mayor Lorely Pacquiao ay nagpahayag na matinding pasasalamat sa tagumpay ng festival. Ang seremonya ay dinaluhan ni Konsehal Attorney Dominador Lagare Jr., Jose Orlando Atcharon, Richard Atendino, Edgar Atcharon, Jonathan Blando, SK Federation President Elijah Joan Polistico, at IPMR Lucio Kawayan. Gayon din ang maraming empleyado ng lokal na pamahalaan at mga pinuno ng departamento upang tapusin ang pagdiriwang sa nasiyahan ng mga dumalo sa isang hindi malilimutang pagtatanghal ng isang mga nangungunang banda sa bansa, ang Ben and Ben, na ang mga hit na kanta ay nagdulot ng isang maligaya at masiglang pagtatapos sa mga pagdiriwang. Habang inabangan ng lungsod ng General Santos ang susunod na Tuna Festival, ang tagumpay na kaganapan sa taong ito ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa komunidad na nagpapatibay sa pagdiriwang ng pamana ng lungsod at pagsuporta sa lokal na industriya nito. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, mga rekiritos para sa fuel subsidy program para sa mga driver na pasa na ng LGU Takurong sa DILG. Narito ang ula. Sa loob ng ilang taon, simula nang ipinatupad ang Pantawid Pasada program ay isang fuel subsidy sa mga sasakyan na may prangkisa, lalo na sa mga tricycle na kung saan hindi nakakuha ang mga tricycle dito sa lungsod dahil walang tanggapan at tao na tutok sa mga kailangang mga rekiritos. Sa ngayon, ang City Transportation Franchise and Regulatory Board o CTFRB Tacurong City ay inaasahan ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDTPA, para tutukan at sikaping matapos ang mga kailangang rekiritos na hinihingi ng Department of the Interior and Local Government o DILG para makakuha ng tulong ang mga drivers mula sa pamahalaan. Kahit limitado ang oras at tauhan dahil ginawa sila bilang kasapi ng Talakudong Committee, sinika pa rin na gawin ang lahat ng mga mag-overtime at gawing araw-araw ang pag-encode ng lahat ng data ng mga drivers na kahit wala sa kanilang system ang driver's license at GCash account. Sa limitadong oras, nakapag-encode sila ng 3,500 na individual at ito ay bumaba sa 2,232 dahil ang iba ay may kakulangan sa mga detalye at walang sapat na oras na tawagan ng mga ito dahil ang DILG local officer ay inatasan na sila na ibigay na ito. Sa tamang oras na ihabol nila ito na ipasa sa ganap na ika-4 at 30 minuto ng hapon noong ika-5 ng Setyembre taong kasalukuyan ang lahat ng mga kailangang rekiritos. Sa ngayon, 4 pa lang na LGU sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang nakagawa nito, kabilang na ang lungsod ng Tacurong. Inaasahan naman na kung sakaling maaprubahan na ito ng DILG, matatanggap ng mga tricycle drivers ang tulong ng pamahalaan na para sa kanila. Ang CTFRB Secretariat na pinamumunuan ni Attorney Althea May Casador Fabale ay nagkaroon ng malaking ambag sa prosesong ito dahil sa dedikasyon at malasakit para tulungan ang mga tricycle drivers sa lungsod. Nagpasalamat din ang CTFRB Tacurong City maging ang LGU sa City Tech 4Ed sa mga kawani nito
at sa pamumuno ni Ginoong Stephen W. Pepilio. Sa tulong ng technical at maging sa DILG Local Officer, Attorney Ryan Alair. Sa gabay at pasensya nito, ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw. Kaibigan.